O sige, mag-solve tayo dito, DC analysis muna. Anong tawag sa biasing technique na ginamit dito? Ano po ang tawag sa circuit? O sige, ano muna configuration ng circuit na ating nakikita sa inyong screen? Common emitter po. That is correct. No? Common emitter. Paano natin nalaman na common emitter? Ayan, no, kita-kita mo naman yung input nasa base at ang output kinuha sa collector. So malamang common emitter yan. Sunod, anong biasing technique ang ginamit? Voltage divider, sir. O, kitang-kita na nakalagay na yan, no? Voltage divider bias. Okay. Sir, bukod sa voltage divider, ano ang iba pang biasing technique? Tingnan mo. Kapag tinanggal mo ang resistor na to ha, if we remove this resistor, ang matitira dyan ay tinatawag nating emitter stabilized. Why? Because yung resistor na to, it adds stability to the circuit. Kaya ang tawag ay emitter stabilized. Eh sir, what if tanggalin ko sila parehas? No? Ang matitira lang ay ito, na ile-label natin ngayon as RB. Tapos ito, ang label niyan ay RC. At ito, wala. Tanggalin mo yung resistor. So the emitter is connected directly to the ground. Yan ang tinatawag naman natin na fixed bias. Okay? Yung fixed bias ay relatively unstable. No? Kaya kapag yung fixed bias, nilagyan mo ng modification such that naglagay ka dito ng resistor, siya ay tinatawag na emitter stabilized because it is more stable compared to the fixed bias. So the addition of the resistor here, no, by modifying the fixed bias, we add a resistor at the emitter terminal would increase the stability of the circuit. But an even more stable circuit is by employing the voltage divider bias. So it's even more stable. Now, sir, bakit natin sinasabi na ang voltage divider bias ay mas stable kumpara sa dalawa? Ganito kasi yan. Kapag ang voltage divider bias mo ay sinabi nating stiff, no? Ano ba yung stiff? Tama yung design. Halimbawa, na-satisfy natin yung condition na ang beta times capital letter RE ay greater than or equal to 10R2. Siguro naman familiar kayo dyan sa criteria na yan. Ano? Kapag yung beta RE ay greater than or equal to 10 times R2. Sir, alin po ba yung R2? Yung R2, yun yung nasa ilalim na resistor doon sa voltage divider. Ito kasi voltage divider yan, yung R1 at R2. They form a voltage divider circuit. So, if this condition is satisfied, we say that the voltage divider is stiff. Ano naman ngayon, sir? Anong meron sa isang stiff voltage divider? Ang kagandahan niyan, pag nag-compute ka ng mga parameters, particularly yung voltage gain natin, nagiging independent yan sa beta. Anong ibig sabihin nun? Sa expression ng voltage gain, wala kang makikitang parameter na beta. Ano naman ngayon? That makes the circuit stable. Bakit? Ang dahilan kaya siya nagiging unstable ay yung parameter na beta na alam nating nagbabago-bago with temperature. So, kung sa circuit, yung mga parameters ay independent sa beta, if the AC parameters or even other DC parameters are independent of beta, then kahit na nagbabago-bago yung temperature, na may maintain natin yung stability ng Q point. Hindi sa basta-basta gumagalaw. Kaya sinasabi natin na ang voltage divider ay thermally stable kung nasatisfy yung condition na ito. Naintindihan po ba? Which happens most of the time. A good design usually nasasatisfy ito. And that is the reason why voltage divider is also the most commonly used biasing technique due to its inherent thermal stability. Naiintindihan po ba? Kaya natin sa tinatawag na beta independent. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung equation. Kung sinasabi natin na beta independent siya. Okay? Sige. Now sa DC analysis, hanapin daw natin yung collector current at VCE. Okay? So ang una natin gagawin, meron tayong tinatawag na exact analysis. No? Sa exact analysis, gumagawa tayo ng Thevenin equivalent circuit kung natatandaan ninyo.
So sa DC analysis po, no? DC analysis 'yan, ano, i-open muna natin lahat ng capacitor, no? Kasi sa DC mode, ang capacitor open 'yan. So pag open 'yan, ito na lang yung matitira, no? Na pwede mong gawa ng Thevenin equivalent circuit, no? Anong itsura ng Thevenin equivalent circuit? Of course, it has a Thevenin resistance and a Thevenin voltage. Yan, ito 'yon. Tapos, itong Thevenin equivalent circuit, pwede mo na ngayong dagdagan yung natitira. Ito ngayon yung RC at ito yung RE. Ito na ngayon yung Thevenin equivalent circuit natin. Ano po, uulitin ko, meron tayong transistor na ikinabit sa Thevenin equivalent circuit. Lagyan natin ito ng label na RTH at ito naman ang label ay VTH. Now, ano po ang VTH? Ang Thevenin voltage is the voltage across R2. No? Using voltage divider, ang R2 ay equals, ang voltage sa R2 ay equal sa yung VCC na 18 multiplied by 22 divided by the sum. So 82 plus 22. So of course, with the use of a calculator, makukuha natin yung value niyan. Ano daw? 18 times 22 divided by 22 plus 82. So ang sagot ay 3.81 approximately. Save natin, shift, store A. So we have 3.81 volts. Ano naman po yung RTH? Ang RTH is the parallel combination. Sir, parang may nagtatalo sa isip ko. Sabi mo ang RTH ay parallel combination. Pero sabi mo voltage divider din siya. Abay, makasalungat yun. Tama ka naman. Kung naisip mo yun, nag-iisip ka talaga. Kasi yung voltage divider ay nangyayari kung ang dalawang components ay naka-series. Hindi naman madidivide ang voltage kung naka-parallel. So kaya sa sinabi na voltage divider, kasi naka-series yan. Eh sir, bakit yung RTH, ang formula ay R1 parallel to R2? O nga naman ano, 'di ba? Ito po ang sagot. Para makuha mo ang Thevenin resistance, you connect this to ground. You turn off the DC source. Ganun pala yun. Uulitin ko ha. Sa pagkuha po ng Thevenin resistance, you turn off the DC source. To turn it off, dapat 0 volts. Nasaan ba yung 0 volts? Di ba nasa ground? So kung i-connect ko ito sa ground, bala-bala ground yan. Di ba ito ground rin? Anong mangyayari? R1 and R2 will now be in parallel. Kaya ang formula ng RTH ay R1 parallel to R2. Kasi yun po yung procedure sa pagkuha ng Thevenin resistance. Naiintindihan po ba? Pero kung hindi ka kumukuha ng Thevenin resistance and the circuit is as it is, yan talaga naka-series. Kaya nadi-divide yung voltage. Again, kaya nadi-divide yung voltage kasi naka-series yung R1 at saka R2. Naiintindihan po? Okay. So ngayon, compute na natin ano ang RTH. R1 parallel to R2, ilan yun? 82 inverse. Paano mag-parallel gamit ang calcu? 82 inverse plus 22 inverse equals inverse ulit equals. So we have 17.35 approximately. 17.35 kilo ohms. Ayun. Now we are ready to perform KVL kasi may value na yung VTH at saka RTH. Okay? You start the analysis at the input loop. Ito, apply KVL. To solve for, what current shall we solve for? IB. Bakit? Kasi yung IB yung dumadaan dito eh. Ang dumadaan sa RTH ay IB. Pero yung dumadaan sa RE ay IE. But remember, IE is beta plus 1 multiplied by IB. Diba? So kung gagawa ka ng KVL equation dyan, yung VTH minus IB RTH minus yung 0.7 na VBE minus IE RE.
Guys, hindi po sinasaulo ang equation. Kasi yan ay kaya mong isulat pag nag-KVL ka. Don't memorize, ha? Don't memorize. No. If we express this IE in terms of IB, gagawin mo siyang beta plus 1 IB, edi makukompute mo na ngayon yung IB. Kasi yun na lang yung current na natitira sa equation. So we have VTH minus 0.7 over RTH plus beta plus 1 RE. Yan yung makukuha mong equation. So compute na po natin gamit ang calcu. Ano yung ating VTH? Kanina 3.81, di ba? Approximately 3.81 minus 0.7. I-divide mo siya ng ang RTH ko, magkano yung value? 17.35K. So since nakakilo yan, hindi ko inilalagay yung kilo. Ang sagot ko, dapat naka milliampere. No? 17.35 plus, ano ang beta plus 1? Ang beta na given po ay magkano? 50. So ang beta plus 1 ay 51 times RE. Ano ang RE? 1.2K. So hindi ko na ulit isasama ang multiplier na kilo. Kasi yung sagot, matik na mili. Okay? So, magkano ang sagot natin? 0.0396. 0.0396 milliampere. So from this, makukuha na natin ngayon yung IC. Diba? Ano po yung IC? O edi ang IC ay beta times IB. Multiply na lang natin yan. I-store ko muna. Shift store B. Yan. Times, magkano ang beta? 50. So ito na ngayon yung IC ko. Ano po yung IC? 1.90. 1.98. No? 1.98 milliamperes. Tapos yung IE, it's the sum of IC and IB. So we have this plus alpha B. Kasi doon nakasave. Sagot, 2.02. So we have 2.02 milliamperes. So nakuha na po natin yung tatlong transistor currents. Ngayon mag-solve naman tayo ng voltages. Ano po? Ano ang voltage na pwede nating makompute? Pwede ko makompute yung VB. Na dito, VB. Ano makukuha? E di VBE plus VE. Mamaya yon. Kunin mo na yung VC. Ano yung VC? Ang VC ay VCC minus ICRC. Sige, compute natin. So dito mini-measure yung VC hanggang ground. So that's equal to VCC minus yung voltage drop sa RC. Kaya VCC minus ICRC yun. So ang VCC natin ay magkano po? 18. 18 minus, ano ang IC? 1.98. Hindi ko na ilalagay yung kilo o yung mili. Kasi i-multiply ko siya sa 5.6. Hindi ko na rin ilalagay yung kilo. Kasi yung kilo at mili nagka-cancel yun. So ang sagot, 6.9 volts. 6.9 volts. 6.91 na yung isinulat ko. Next, ano naman yung VE? O edi ang VE ay ERE. Diba? Yung VE dito, ito yun eh. That's the voltage drop across RE. So IERE. Lagay natin. Ano yung IE? 2.02 times ano ang RE? 1.2. So we get 2.42. So pwede na natin makuha ngayon yung VCE na hinahanap. No? Diba ito yung VCE? Using the double subscript notation, ang VCE ay VC minus VE. So we have 6.91 minus 2.42. Yan. 4.49 or approximately 4.5. Ilalagay 4.49. Yan. Napakalapit niya na sa 4.5. Na pwede mo rin naman kunin yung VCE directly. Ito yun, no? Yung 18 minus yung voltage drop dito minus yung voltage drop doon. Parehas lang yung makukuha mong sagot. 4.5 din yan approximately. Kung gusto mo, pakita natin. Ano?
18 minus ICRC. So 5.6 times 1.98 minus IERE. So 1.2 times 2.02. So yung sagot na makukuha natin, kagaya lang din. 4.49. No? So hindi naglalalayo. No? Approximately 4.5 volts. Naintindihan po ba? So na-solve na natin. No? Actually may kulang pa pala yung VB. So yung VB, that is equal to VBE plus VE. O di ba alam naman natin na ang VBE ay 0.7. So 0.7 plus itong VE na 2.42. Sagot, 3.12. No? So yung VB, 3.12. Dito yun minimeasure hanggang sa ground. O dito sa circuit na rin, mula dito hanggang sa ground. No? Yun ang VB. Naintindihan po ba? So ang VB ay hindi equal sa VTH. Bakit? Kasi may resistor dito. Ngayon, kung walang resistor na RTH o hindi equal yung VTH at saka VB, yun ay nangyayari kapag gumagamit tayo ng tinatawag na approximate analysis. No? Nasisimplify yung computation kasi sa approximate analysis, tinatanggal na natin yung RTH. So pag tinanggal mo yung RTH, natural yung VB dito, equal na sa VTH. Sir, kailan po ako gagamit ng approximate analysis? Kailan ko siya pwedeng gamitin? Kapag nasatisfy mo yung condition na ito. Beta RE is greater than or equal to 10R2. Okay, tingnan nga natin kung masasatisfy. What is beta? 50. So 50 times, ano yung RE niya? 1.2. 60. Is that equal to or greater than 10 beta RE should be equal to 10R2. Hindi na-satisfy kasi ang 10R2 ko ay 220 kilo ohms at ang beta RE ko ay 60 lang. So, it's a good instinct na ang ginawa natin kanina, nag-exact analysis tayo. Sir, ano ba ang mangyayari kapag ka ang beta RE ay hindi na-satisfy? Medyo malayo ng kaunti yung sagot. Medyo significant or considerable yung discrepancy. Sir, paano kung nasatisfy natin yung condition, yung makukuha mo gamit yung exact at yung approximate, hindi nagkakalayo ang sagot pag nasatisfy mo yan. Kaya allowed na gumamit ka ng approximate. Kasi kung gagamit ka ng exact, yung sagot na makukuha mo, halos kagaya lang din. Hindi lumalaki yung difference. Ang difference niya nasa decimal point lang. Nandun sa kanan ng decimal point, I mean. Naintindihan po ba? So pag nasatisfy mo yung condition, we say that the voltage divider is a stiff voltage divider. At siya ay nagiging beta independent. Sir, di ba yung ginamit nating circuit ay hindi stiff? Yes. So bakit siya hindi ganoon ka-stable? Ito ang sagot. Dahil po, yung IB, sa formula ng IB, may beta. Di ba ang galing? Doon mo na-realize ngayon. Itong beta na ito ang dahilan, kaya siya nagiging thermally unstable. And because beta appears in the equation of IB, then IB is affected by beta. But beta determines IC. So kumbaga domino effect na yun. Kung ang beta naapektuhan ng IB, ang IB nakakaapekto sa IC, then indirectly, yung beta maapektuhan din yung IC. Making the circuit unstable. Bakit? Kasi pag nagbago yung beta, magbabago ang position ng Q point. Pag nagbago ang position ng Q point, nagiging unstable yung circuit mo. Yun po yung dahilan. Kaya kung magde-design ka ng voltage divider circuit, dapat nasasatisfy ito. Para ang voltage divider ay pwede mong i-describe as beta independent. Maliwanag po ba yun? Okay. Pero gutom na ako. Pwede bang tayo ay magpahinga na? Yung AC analysis, guys, may recording ako niyan. Panoorin nyo na lang para naman kumita ang YouTube ko sa inyo. Yung AC analysis, panoorin nyo na lang po. At least yung DC na discuss natin. So by the way, yung DC analysis dun sa recording, iba yon, ibang circuit yon kumpara dun sa diniscuss ko ngayon. Kaya kung umattend ka sa discussion natin ngayon, mas marami kang nakitang examples, di ba? Kasi pinalitan ko po yung example.